Hindi kami kakain yan, sapagkat ito ang halagaan ng dugo ng aming kapatid. Ngunit aming tiyak na yuyurakan ito, dahil sinabi niya na siya'y magiging hari sa amin. Kaya't ating tingnan kung ano ang mangyayari sa kanyang mga pangarap. Kaya't nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises na ang sino mang ayaw magbigay ng supling para sa kanyang kapatid, ang kanyang sapatos ay dapat kalagin at sila'y dapat dumurat sa kanyang mukha. At ayaw ng mga kapatid ni Jose na mabuhay ang kanilang kapatid, at inalis ng alahayaya sa kanila ang sapatos na kanilang isinuot laban kay Jose na kanilang kapatid. Sapagkat nang sila'y pumasok sa ito ay kinainisan sila ng mga tagapaglingkod ni Jose sa labas ng pintuan. At sa gayon sila'y yumukod kay Jose ayon sa kaugalian ng Haring Paraon. At hindi lamang sila yumukod sa kanya, kundi dinuraan din at nagpatira pa sa harapan niya. At sa gayon sila'y napahiya sa harap ng mga Ehipsyo. Sapagkat pagkatapos nito narinig ng mga Ehipsyo ang lahat ng kasamaang ginawa nila kay Jose. At pagkatapos siya'y may pagbili, ang aking mga kapatid ay umupo upang kumain at uminom. Ngunit ako sa habag kay Jose ay hindi kumain, bagkus nagbantay sa hukay. Yamang si Juda ay natatakot na baka si Simeon, Dan at Gad ay magmadali at patayin siya. Ngunit nang makita nila na hindi ako kumakain, itinalaga nila ako upang bantayan siya, hanggang sa siya'y maipagbili sa mga Ismaelita. At nang dumating si Ruben at mabalitaan na habang siya'y wala ay naipagbili si Jose, kanyang pinunit ang kanyang damit at sa pagluluksa ay nagsabi, "Paano mo ko tingin sa mukha ng aking amang si Jacob?" At kanyang kinuhang salapi at lumakbong hinabol ang mga ngangalakal. Ngunit dahil hindi niya sila natagpuan ay bumalik siya na nalulumbay. Ngunit ang mga balabakal ay umalis sa maluwang na daan at naglakad sa lupain ng mga troglodita sa pamamagitan ng isang maiksing daan. At si Ruben ay nalungkot at hindi kumain ng pagkain ng araw na iyon. Kaya't lumapit si Dan sa kanya at nagsabi, "Huwag kang umiyak, huwag kang malungkot, sapagkat nakakita tayo ng ating masasabi sa ating amang si Jaot. Tayo'y pumatay ng isang kambing at isawsaw dito ang balabal ni Jose at ipadala natin ito kay Jacob. Nasasabihin, alamin mo, ito ba ang balabal ng iyong anak?" At kanilang ginawa ito sapagkat hinubad nila kay Jose ang kanyang balabal ng siya'y kanilang bibili at isinuot sa kanya ang damit ng isang alipin. Ngayon kinuha ni Simeon ang nabalal at ayaw itong ibigay, sapagkat nais niyang punitin ito ng kanyang tabak. Dahil siya'y nagalit na nabuhay si Jose at hindi niya ito napatay. Pagkatapos kamilaan ay Panginoon ang nagsabi sa kayo, "Kung hindi mo ibibigay ang balabal, sasabihin namin sa ating ama na ikaw lamang ang gumawa ng kasamaang ito sa Israel." At sa gayon ay ibinigay niya ito sa kanila at kanilang ginawa ang ayon sa sinabi ni Dan.